30, heading na tayo doon sa venue. So, then pagdating doon sa venue, siyempre mga 9 yan. So, pagpalagay natin, so magkakaroon tayo muna ng 9:30 sa 9:30. Sharing muna yon. So, at least mga 30 minutes instruction at the same time. So, start tayo ng 10 a.m. cheering competition. Doon na tayo sa baba. Or depende kung dito tayo sa taas. Depende sa space. Kasi mas maganda doon sa baba. Diba na? Parang pwelo yung mga... Okay, so cheering. Then after cheering mga kapatid, ay games na tayo. Ayan, so yan yung mga schedule natin. Yun yung mga laro. Nandyan, grasping, giant steps, moonwalking, tied legs, race, hula hoops relay, or kung meron pang extra time, pwede tayong magdadagdag ng laro na yung laro sa hapon, sisingit natin sa umaga. So, ito'y flexible naman to. Then, 12 noon, lunch break muna tayo. So, yung lunch break na yan, so, syempre, bahala kayo kung ano yung strategy nyo after ng break na yan. Gusto nyo lubog-lub sa tubig, o whatever man. Para yung init pa sa pagkatalo ay umupa ba? Maging talo eh. Ay, bland pala dahil sa pagkatalo. Talo tayo. Kung palamig na. So, pwede nyo kami yan. And then, Bible games. At ito naman sa Bible games mga kapatid, gaya ng ating mayroong ibibigay namin ngayon, ibibigay namin yung mga mechanics. Basta ito muna yung flow ng ating programs. Yung Bible games, una ay yung memory verse. Okay, memory verse. Then, Bible quiz. Okay, Bible quiz, Bible drill, Scramble words, which is Scrabble, kung minsan tawagin yan. Then, Bible telephone. So, after Bible telephone, siguro break lang muna. So, siyempre... Paano yung mechanics ng quiz, bro? Ay, di, ipapaliwanag namin. So, building tower, sack race relay, fire wheel, beach giant, volleyball, sack race, beach volleyball, and then obstacle course. Ito yung sack race, giant step, grasping brace, tied legs. Okay? So, yun yung sa obstacle course. Yung ginawa nyo na sa mga laro, doon sa obstacle course, lahat doon sa apat na nandyan ay gagawin ninyo into obstacles. So, para magiging topping, tapos na ng isang laro, tapos topping hanggang sa matapos nyo yung buong larong yun. Okay, so ngayon, ulitin natin yung schedule. Ngayon, simula tayo dito sa games ng sa cheering. Siyempre may points yun ha. By points tayo. Point system. So 100% ang pinaka ano ng ano natin ng all in all 100%. But may mga extra percent. Hindi namin sasabihin kung ano mga extra percent. Ayon sa committee na lang yon. Okay? Then so kaya may tiebreaker yan. Doon sa extra percent na yun, special percent yun. So nasa depende na lang kung halimbawa talo kayo lahat doon sa laro. Basta na lang kayo doon sa special percent kung makukuha. So dagdag din points yun. So dito ngayon mga kapatid sa ating program na yung sharing competition, may points din yan. So kaya so sa percentage cheering squad 10%. Kaya yung kanina sa galingan nyo mamaya, bahala na kayo kung sino yung ihahagis nyo. Tatlo bang ihagis nyo? The more na mas maraming ihagis, diba na maraming okay. So kaya cheering squad may points na yon. Okay. So and then lahat ng fun games mga kapatid, ito lahat ng fun games is 5%. Sa Bible quiz halos. Okay. But the Bible games is 8%. Bawat game sa Bible is
8%. So kaya kung makakuha kayo ng panalo sa isang Bible games, may 8% kagad kayo. Okay, so alam nyo na ang point system natin ha. Then, simulan natin mga kapatid dito sa ating mga laro. Okay, welcome, Sports Fest. Walang yan. Ito ay randomly lang to ha. Randomly lang to. Hindi ito yung eksakto na pasunod-sunod ng laro. Ipe-present lang namin kung ano yung mga laro. Ito, sack race, batik naman yan, no? So, yan. So, ayan, sa sack race, ganito ang mangyayari mga kapatid. Ang mechanics. Bawat team ay mayroon kayong division. Doon sa kabila, halimbawa, yung group nyo ay 6. Ay 12. Sample lang to ah. 6. Yung isa, pupunta doon, yung isa pupunta doon hanggang sa matapos. Paano kung halimbawa marami yung iba? Okay. So, sige. May suggestion kami. So, sino yung gustong palaruin nyo na para may balance? Kasi iniisip din namin kung mag-uulit pa ng ano, bago matapos laylay na yung bilang ni kasi lang kapatid, ano na naman? Diba? So, ibabalansin natin mga kapatid ha, para to be fair. Pero kung gusto naman, gustong tapatan, nasa inyo, gusto namin makuha din yung suggestion sa inyo kung anong mas gusto nyong gawin. Gusto nyong tapatan at uulit kayo. So, nasa inyong paraan. So, yun din. Pero malali lang naman yan sa race. Ganon lagi ang ating laruan, both end. So, kaya mayroong pumilubid dyan, both end. Dapat ay makalagpas bago mag-swap ng player. Okay? So, mayroon kaming ipoprovide na baton. Parang relay pala yung bro. Really nga, baton. Dapat ipapasa mo siya ang hawak nun. Kailangan hawak yung baton. Habang naglulukso bro. Habang piniperform lahat ng laro. Dito, katulad nito, mayroong dalang baton. Okay? Then, giant steps. Okay. Giant steps, ganito yan. Ganun yung dati bro, mabigat yan. Ang kaibahan nito ay wala siyang lubid. Natutulakan pa lang. Walang lubid na hahawakan para maglakad. So, 6 ang player. Left and right. So, kaya may 6 doon, mag-change ng player. So, bahala na kayo kung anong strategy. Kung gusto yung malalakas, mahihina yung huli. Bahala kayo kung paano nyo ibabalance. Gusto nyo isama doon sa malalakas yung sakang maglakad. So, paano yung sakang? Parehas sa liwa ba? Okay. So, nandiyan, ganyan ang laro na yan mga kapatid. Para magkaroon kayo ng idea. Okay. Okay. Kargahin na lang natin yung gitna. Ayan. Okay. Maliwanag ha? Yung giant steps. Grasping bricks. Ito. Ginawa na natin yan nung last time. Iwan ko may nakaalala niyan. So, ano rin, line din. Ganun pa rin. Hawak siya gamit na hindi sasayad yung paa sa ground. So, bawat hakbang nyo kailangan ay naka-step doon sa bricks. So, nadaway na kung paano kayo makakatawid sa kabila. Then yung kabila naman, ganun din paano sila makakabalik. Pag nalaglag bro, balik sa una. Balik sa... Okay? Clear ba? Yes. Yan. Paano pag sumayad ang paa? Paano pag sumayad ang paa? Ay, balik ulit. Oh! Basta na matouch nyo yung Kaya i-maintain nyo na kayo ay nakaabak lagi sa bricks. Okay. Kaya yun yung magiging path nyo. Yung pag-lalakad, makatawid sa kabila sa bricks. Okay? Okay. Then, moonwalking. Ano yung moonwalking, no? So, like, gagawa ng ilang bilog hanggang sa makatawid sa kabila. Okay? nakatali yung isang paa. Oo. Parang kadena. Tapos itong moonwalking na to, 12 circle yan. Kaya nasa coordination ng bawat team. Paano? Pare-parehas kayo, maglalakad. Kaya lang, isipin nyo yung paa nyo, paa niya. Paa ko, paa mo. Okay? May technique yan.
May technique dyan, kaya lang nasa paraan nyo na lang kung paano nyo gagawin. Yes. Okay? Bawat laro, may easy way na kung paano maipi-perform. Depende na lang kung paano ninyo magagawa yung performance. So ito ha, mga bilog, hanggang sa ano? Hanggang sa makarating doon sa end. Okay? So, 12 lang yan mga kapatid. Magtataka kayo, paano kung kulangin ang bilog? So yung huli, na laging pasa doon sa kabila. Kaya lang, marami kayo, hindi katulad ng grasping breaks na individual. Not unlike to, group kayo na may mga tali ang paa, tapos ipapasa nyo. Okay? Kaya muking mo nga sabay-sabay tayo. Di ba? Okay? Maliwanag? Ganyan lang yan mga kapatid. Then, thigh legs. Raise. By pair to mga kapatid. Yan. Sa bawat team. 4-4. Iikot. Mga kapatid, pabalik. Tapos 4 naman iikot. Okay, nakatali. Yan. Ganyan. Oo, yung nasa gis. Lalakad kayo, sabay-sabay. Bali-bali tayo. Hanggang sa magkaikot kayo. Hanggang sa ano. Mayroon sa ikot at pabalik. Tapos yung grupo na, tap naman. O, kayo naman. Okay? So, yan yung laro na yan mga kapatid. Okay? Si Pindudong may kasalanan eh. Kaya kung may kasama kayong parehas kaliwa, advantage. Kaya advantage dito yung mga maliliit, no? Kaya. Basta iangat mo na lang yung paa mo. Sabi ko sa'yo. Ayan, ganyan lang ha. Okay. Agbayanan dyan. At least may idea kayo. Then, fire wheel. Fire wheel, ito yung tao ay nandoon. So mangyayari, parang alam nyo yung tangke. Diba? Kaya lang, kayo yung nasa loob. Ang magmamanubra yung sa harapan. Paano kayo mag-synchronize na umaabante na yung sa likod at sa harap ay yung sa likod at harap ay magkasundo. Kaya kung magkaaway sila, yan. Pagmasdan nyo na kung anong strategy na pwede nyong gawin sa larong ito. Okay? And then, yung tawag dito ay building tower. Although ito naman ay madali lang, gagawin natin ito sa surface na yung pantay, flat siya. Kasi kailanganin dito mga kapatid, yung bawat grupo na may hawak na tali na kailangan maipatong nila yung bawat bricks into tower. So mailagay nyo, yan. Parang Jenga. So nasa coordination ang larong ito, coordination ng bawat may hawak ng tali. Jenga. Kasi kung sino yung hihila, kung sino yung aangat at kailangan magbigay ng way o whatever. Nasa pagkakahol dyan. Kasi mayroon ito na mayroon siyang may kawit siyang triangle na mayroong ikakawit siya sa hook, mga kapatid. Tapos yung hook na yon nakakonect siya dito sa may circle na may mga tali. So dadamputin nyo yung bricks na yan na kung mapapansin ninyo, then itatayo nyo siya. So coordination din ang mangyayari po nito. Coordination ng bawat individual. Okay, so siyempre team pa rin. Okay? So yan yung laro, mga kapatid. Then, hula hoops, alam niyo naman ito. Mayroong mga nag-hula hoops na nito. Hindi paramihan mga kapatid ng hula. Ilan sa'yo sa akin, marami. Kundi ang hula hoops nito, relay ang gagawin. Hindi yung individual mag-hula. Kasi in fairness naman doon mga kapatid sa, alam nyo, yung parang ting-ting ba? Na Maliit. instead na umikot, diretso. Walang mapaikutan mga kapatid. Sabit. Kagay siguro yun, di ba? Okay, ito naman ay relay. Ganyan. Isang ganyan, mabilis lang to eh. Isang ganyan,
at isang ganyan. Balikan. Balikan na. Kailangan di mahulog. Dapat hindi Hindi maputol yung- masusuo, hindi mapuputol yung kamay. hindi mapuputol yung kamay. So tuloy pa rin siya hanggang sa mai-relay. Sa simula hanggang doon ay balik sa kabilang. Pabalik. Pati yung Okay. dapat maagi. Ikot sa kamot, lusot siya. Pinoy yan, kapatid. Lusot sa silong. Beach Giant Hindi mo yun. Volleyball. Ito. Lugi yung Ano mga to? maliliit dyan. Bawat is rotation to ang laro. Kaya kung sino yung unang maka-score within the time period na ibibigay namin ay mananalo tapos maglalaban loser to loser, winner to loser hanggang sa magkaroon ng championship. Round robin ang tawag. Okay? So, lahat pwedeng sumali. Lahat ba? O maglalagay tayo ng number? So, maglalagay kami ng idea ng number. Kung lahat, ay pwedeng, kung gusto nyo lahat, so, Ay, rambol eh. hindi, Magrambol. tatapatan lang yung number. Kung sino yung the less, yun ang mga magiging number ng player. Pareha dapat. Okay. So, yun ang takbo ng beach volleyball. Malaki nga lang to sis ang bola. Hindi to yung ganitong volleyball. Ang laki. Malaking bola. Ulo ang pagpamato. Siyempre, paano ninyo nga naman? 50 kilos yun. 50 kilos. Ay, magaan lang say. Bigat pa sa amin, bro. Magaan lang say. Magandang laro. Hangin na naman yun. Okay. Buko lang habot. And then, Paano number kung maghangin? 10. Maganda siya. Nakita ko ito. Di ba naalala mo bilang ko? O saan kay hangin man dito be. Yan o. Yan o nga. Oo, malaki Kawawa siya. yung mga maliliit yan. Ang maliliit yan dapat nasa likod. Okay. Itutulak Then mo. yung obstacle course. Maganda siya. Sa obstacle course, hindi ko na nilagay, pero nandun sa program natin. Dapat balikan ganyan natin ang sa kamay. Mm, ganyan. Sa Pero mas program malakas siya natin ganyan mga say. kapatid, Oh. nandoon yung lalaro sa obstacle course. Balik ko lang. Nagawin yung padalaro. Gawin yung Ito ngayon sa program natin. Okay? So, nandyan yung obstacle course, sack race, una, giant step, grasping bricks ay at tie legs. Okay? So, pasunod-sunod yon. So, pagkatapos ng isang laro, ng sack race, Wala na may ulan yung dingting. ready na dapat yung anim na player sa kabila, both side yun. Then, ganun din yung grasping bricks. So after ma-perform nyo yon, sunod-sunod lang yon hanggang sa matapos lahat. Kung sino yung maunang makatapos, may perform lahat na yon, yun ang panalo. Pero, ito mga patida, huwag kayong titigil doon sa kahit hindi pa nanalo. Kasi merong second at saka third. Ang pinapanalo nyo doon ay points. Okay? Points. Kasi yung points talaga ay magiging niya kasi kung 5% ang bawat games, mayroong 5-3-1. Okay, 5-3-1. May score pa rin. Ang scoring pa rin, 5-3-1. Kasi dagdag yun sa points. Okay, ngayon doon tayo mag-forward sa... May tanong ba doon sa games? Wala? Wala? Ba't talagang... No comment kami bro. Kasi kung sasabihin na ng paraan at tanong, malamang tanong ako, alam bro. nila yung aming iniisip. Strategy yan. Bro, halimbawa sa obstacle, di ba, sabi mo, i-repeat namin laro. Oh. Okay lang ba 6 na lang ulit ang maglaro sa susunod na ano? Bahala kayo kung gusto nyo gawin. Kaya lang ang ano dito. Nasa strategy nyo yan. Kung gusto nyo fresh na lumalaban, o gusto mong laylay na yung dilat kasi nilalaro niya lahat. Ang kaya mo ba? Ang tanong, kaya mo bang laruin lahat na hindi ka Taas yung mapapagod? energy mo. Di ba? energy drink din eh. So, walang problema. It's a matter of strategy ng bawat group na lang. Okay? Then, dito tayo mag-focus sa Bible games. Memory verse. Every individual, mga kapatid, ay kung mayroong memory verse, may dadagdag siyang sa points ng group. Kasi kung ang bawat isa ay mayroong tigi-isa, kung ilang kayo, matik yun score ng group. Okay, so kung mayroong tigi-isang memory verse, count as 1 point sa bawat group. O, di ba? Kung ilan yung memory verse, the more na mas marami, the more na mas marami ang points.
Ngayon, ang tanong, paano yung sa individual, uunahin ng bawat grupo na mag-recite yung panglaban nila as individual. So yun as magiging count as siya yung sa single memory verse. So una siya mag-recite. Kaya kung iuuna nyo ay yung kaunti, ayun ang magiging count as single. At yung huli nyo ay mas marami, count lang yun as group. Okay? So within 3 minutes, kailangan ay magawa ninyo, as long na mas magawa ninyo yung mas maraming memory verse, mas maganda. Within 3 minutes. Okay? So may mga timer ang committee. So i-divide namin yung committee sa 6. Pero ang uunahin muna ay yung sa single na pang group sa individual. Then the rest, tig-iisa yung bawat committee na mayroong hawak ng timer within 3 minutes. So ngayon, ang mechanics niyan mga kapatid is ibibigay nyo sa amin yung copy ng yung sasabihin. Baka mamaya salita ka ng salita, hindi namin alam, wala naman yun dito sa sinabi mo. Na-scam mo lang kami. Kaya lang may sinasabi ka, wala naman talaga dito. So kaya kailangan namin yung listahan. Baka mamaya puro lang kayo sabi, wala naman talaga yun. Wow, ang galing, ang daming nasabi. Wala naman lahat dito, mama. Yung pala, balik-baliktad. Yung pang John 14:6 niya, sinabi niya, John 10:9. So, kailangan namin ng copy. Bigay nyo sa amin, ha? Then, ang magiging copy nyo lang, mga kapatid, yung number, book, chapter and verse. Halimbawa, John 10:9. So, John 10:9. Para at least may reference kayo. So ngayon, ang tanong, may tanong pa yung iba. Anong version, bro? Walang problema kahit anong version. Ay, salamat. Okay? Basta as long doon sa ibibigyan yung copy, nandoon. Make sure nyo lang, ngayon talagang version, ha? Kasi kayo, ano ba, English Standard Version o King James Version o NIV Version, hindi na magmamatter yon. Ang magmamatter sa amin ay yung time. Ilan lang yung na-memory verse. Within the 3 minutes naming ibinigay, so doon lang yung magmamatter. Okay? So ngayon, may pang sasabihin sa iba, may tanong pa daw, pwede bang ulitin yung sa book? Hindi na, isa lang. Kung ano yung verse na binagmit mo, the same lang din naman ng book. Hindi yun as counted. Isang counted. Ano lang yun? Kasi nirepeat mo lang, pang books lang yun. Hindi. Dapat kung ano lang yung sinasabi, different memory verse. Okay? Okay, so Hindi pala po, bro. hindi, kahit pa sabihin na, sa Exodus, the same lang. Ito, sabihin ko na, you shall not kill, you shall not lie, you shall not burn. Eh, sa Deuteronomy, ganun din ang sinasabi, you shall not kill, you shall... Hindi, isa lang. Okay? Oh my. Mayroon kayong ganon na strategy, sorry. The same pa rin. Sabi ko kasi basta memory verse. Ang memory verse is Yes, the rest. The same memory verse but different book. Hindi pwede, different book. Okay? Bawas yung 70 ko, naging 10. Kasi the same lang naman yun. Ang sinasabi nating memory Pagpapatay, verse. pagpapatay ni mga alun niya. Pagpapatay ni mga alun niya. Okay? Nasisinungaling. Okay, so kaya, Laban sa iyo po, apat. yun ang atin hada. So ibigay nyo lang sa amin yung may yung talaga doon. Hindi na Parang pwede kasi ulitin. sila sa Exodus 12. Yung Exodus at Deuteronomy, same lang naman yung sinasabi na. 12 to 15. Parehas Dapat sila. You iba. shall not kill, you shall Okay? not kill. Meron pa ba? Kasi inahayaan ko lang yung iba, may mga nagtatanong. Sabi ko, saka ako babanggitin to pagkapanggalatan para at least mag-isip yun. Ay, yun pa naman pinagandaan. Para at least in fairness dun sa iba nagtatanong, yung ibang group ay hindi naman nagtatanong. So para yung iba at least alam nyo, ngayon pare-parehas kayo ganito, yung set nakaalam, at least pare-parehas yung alam. Okay? So, meron pa ba? Dagdag? Okay. Kunwari yung isa is kunwari 1 minute lang matapos niya. Meron pa. Idadagdag daw sa isa. Ay, Hindi ka pwede din. Kasi individual. makita ko doon na each one of us 3 minutes. Hindi pwedeng dag. Pag nagtatapos Kaya ngayon sabi ko nga, sabi ko may mga kung mayroon kayong kasamang mga
Halimbawa, mga first time, naka-join, di ba? Ibigay nyo yung mas magiging madali para sa kanila na at least magagawa nilang sabihin na hindi na may memory gap, kundi masasabi nila yung mas madali para sa kanila. So, as count nyo kung gusto nyo. Kasi ang susulitin nyo din yung time, di ba? Oh, kaya nga, Pwede. Individual man mo. ay ngayon, Pwede ni mo ibalik sakyan ko na rin yung tanong na yun mga kapatid. Kasi sinabi, halimbawa, nasabi mo na lahat doon sa na yung nasulat. Oh, yan. Kasi walang nagtatanong ng ganun eh. Ah. Nasabi mo na, naku, wala nang pasabi, walang nakasulat. Mayroon ka pang time. Oh, pwedeng Pwede mong sabihin. Make sure mo lang yung mga sinabi mo yun, tama. Pwede Oo. balikan yun. Hindi pwedeng gumawa ng extra Kaya na hang- copy ka lang just in case kapag Pwede. Kaya hanggat maaari, damihan nyo. Para if in case man, mabanggit mo man o hindi, at least, may record sa meron ka doon na sinulat. At least may sinulat. Oh, grabe ang memory verse mo na sinulat. Sinulat lang nga ba? Ano yung nasabi? Yan yung problema, may mga Ang dami mo rin sa daan. Yung sinulat mo lang. Hindi. Sige. Para halimbawa, ang binigay na, halimbawa ako nagbigay ako sa inyo. Yun yung kasunod na binigay Okay. ko. Ngayon, meron pang natitira doon. Ah. Pwede dun sa lahat ng bibigay ko, halimbawa, magbibigay ako 40. Ah. Hindi, na May sa reverse. inyo. Ngayon, meron pang naiwan doon. Pwede kahit ako magpulot doon. Kayo nang bahala maghanap ng ano. Ay, hindi pwedeng kami ng bahala. Kaya doon sa halimbawa, sa Ayo, extra naubos mo na yung 14 binigay mo. titignan nyo lang doon kung ano yung Eh, di na namin lahat. Hindi ka lang sis. Ang binigay ko ng kopya. Kopya ako, halimbawa, bibigay ako 40. Yan nabanggit mo. Ngayon, pero iba yung bibigay ko na pasunod. Nagagawin ko na. Halimbawa, Parang dagdag niya lang po. Ngayon, doon, nabanggit ko na lahat yung, halimbawa, yung 30. May oras Pero ka meron ba? sa akong natitirang kunting oras. Pwede ba akong mag-point na nandun kung ano yung maaalala ko? Doon sa extra na bibigay ko sa inyo. Oh, Pero nakasulat ba basta dapat? nakasulat, Pero diba? make sure na- Para in fairness mga batid sa lahat Basta ibigay nyo lahat ng yung sasabihin sa sulat na inyong sasabihin at doon kami magre-rely sa lahat ng yung sasabihin. Makalimutan nyo man, may kulang man, mayroon pa. Basta lahat ng yung babanggitin ay nakasulat doon sa ibibigay nyo. Kasi nga, titingnan namin kung mayroong mga shortcut kasi may mga memory verse na minsan ay hindi binabanggit yung kabuuan ng memory verse. Shortcut lang. Okay? saan doon yung meaning ng ano? God is love. Wala nang iba. Meron lang siya yun, but anyone does not love does not know God or God is love. Nasa last na yung God is love. Banggitin nyo kung ano ang memory. Kaya nga sinabi ng memory Ano verse, lang niya. Ang main lang niya, pwede. Yung main na ano niya, yun ang God is pwedeng love lang, ilagay. pwede. Kunwari, God is Pero love. yung God is actually ang God is love, may karugtong yan. Meron nga, Meron meron. so yun, anyone does not love does not know God or God is love. Kaya tinignan mo siya, bakit God is naman love. sabing God is love lang? Mamaya God is love pero may dugtong pa tapos hanggang lang kayo sa God's God's love. love. Oh, acceptable ba yun bro? Hindi ko ano, ikaw din yun. Kasi memory verse. Yeah. Kukunin nyo yung... Pero May shortcut. Diyan 11:35. Nasala natin yun. Diyan 11:35. This is it. Yun lang yun. Wala na yun. Wala na talaga. Kasi kung Pero in sentence talaga. Ito kasi ka matapos hanggang sa sunod na verse ulit. Oh, kasi pwede naman kasi magsabi lang, di ba? Pray without ceasing. Ayun, pero ano na Joyce, what is it, Joyce? Ako doon eh, dapat doon. Mahaba Pwede na yun, pwede pa. Babagsisin pa nila yung una. Kung ano yung nakasulat, first no verse. Understandable na yun. Yun na yun, As just for me, what kasi may version talaga, As yun for ang me as for and me. my house, we will serve the Depende, Lord. kasi depende sa Bible eh. Kaya ano eh, Lahat ng Pero version nasa sa ano, kasi binabanggit na nila yun. Nasa naka-inverse ako. Okay? halimbawa, Nakasulat doon. Kaya nga yun. What
Yung first John. May binigyan ka na Hindi talaga babasahin. May nakita kasi ako God is love lang. Oh. Hindi kasi depende sa... Parang hindi naman sa ano nga kasi ganun na lang yung gagawin namin. So ano kasi Dalawa sila ang dahil sa video ka word. Mahaba kayo. Pero mali ang version sa isa Philippians 4:5 and 6. Hindi, actually buo The to. Lord is in your hand. Tapos sa ibang version kay the Lord is in your hand. Hindi, may nasa yun. Sa last ng part lang yung God is love. kasi narinig ko is ano God is love sa Hindi, kanya. biro yan. Biro-biro na lang. Biro-biro na lang. Biro yan yun. Sabi niya, 20 na bigkas ko ng God is love, God is love. Ang naman. Sabi niya kasi God is love ang ano. Jessica! Aka, makinig mga kapatid. Kaya nga ito. Kaya nga pinag-uusapan natin ang mechanics ng laro na mayroon tayo. Kasi yun ang ating susundan, okay? Hindi ito advantage sa isang group o kahit saan mang individual. Lagi nating tatandaan, yung mechanics natin as memory verse ay yung sa kung ano yung nakasulat sa Bible. Okay? So kaya, kung ganun din lang naman, Gosildan, babanggitin ko na yun. Hindi na ako mahirapan, mag-iisip pa ako. Parang ito bro ba, yung Hebrew 12:2. Yung point doon is looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Pero may karugtong ito. Hindi yun doon nagtatapos. Kailangan i-memorize nila lahat dito. Kompleto talaga. Kompleto na sa Bible. Ganun yun. Para hindi unfair. Ganun talaga. Ay, nawala. Yung 17 nila, nabasa na. Kailangan mga kapatid, ito nga yung sabi ko nga na, Yung 66 na kung bawasan ano na. yung memory Zero. Kaya bakit sila members ng paano mo masasabi yung John 3:16? For God so loved the world. Paano sir? But He gave His only begotten, that He gave His only begotten to one who believes. Makukumpleto mo siya kasi nandoon yung memory. So ngayon, i-edit nyo na mga kapatid. Sa'yo na yun. Okay? Maliwanag, memory verse. Handa natin kahit pag-aano karamihan. Yes, natandaan niyo kahit gaano pa karami. Kung hindi pasok sa 3 minutes rules. Ako kasi pinalaman ko. Sa hindi pasok sa 3 minutes rules, still not count. Sa isang grupo na yan bro, 3 minutes. Individual. Hindi. Kasama naman. So, ulitin ko mga kapatid ha. Unahin yung unang ang individual. Then the rest, Isa yung kabuisis as a group na yon. So kaya magkakaroon ng committee, hati yun sa isang group, dalawang committee, kasi para mas maging mabilis yung time natin. Kasi ganyan makuya. Ano na yun, sunod-sunod na yun. Pagkatapos niya, kasi may mga time na, ang dami niyang preparation mga kapatid, pero nung time na ini-start na yung start now, wala nang masabi. Grabe preparation. Times na, ano na yun? Ayun. Sa sobrang ng preparation, wala nang maalala. Bakit? Danas kasi nung iba yung pressure. Kasi hindi sila nakapokus sa memory verse, instead nakapokus sa time. Kaya nga. Okay? Parang mananalo. So kaya ang Kasi technique, isa sila, wala na. focus sa memory verse mo. Hayaan mo yung time. Okay? Basta ang magawa mo ay continuously recite your memory verse. Putulin. Okay? So, yun lang. Tips lang yun. Hindi na, nandito naman lahat. Huwag niyong i-pressure yung sarili niyo. Mamaya kami pa mag-ibalo. High blood pa. Inututok na sila sa tubig bro. Kahit hindi sunod siya, basta nasa harap. Last, ipag-pray. Yan ang magandang bisa dyan. Malalaman. Okay? Okay. Next is Bible quiz. Oh, ngayon, si bro naman ang magpapaliwanag doon sa mechanics ng Bible quiz. Madali lang. Kausapin niyo ako.
muna ng mic, bro. Pwede ka mag-say. Ano yung kukunin ka? So, tatlong grupo tama? So, bawat group ay may ganito. Ano So, yung ngayon, yung isasagot ninyo, isusulat nyo dito. So, ngayon ang tanong dito ay, paano yun? Kailangan mo lang maingay, bro, no? Pag Kailangan paunahan na magtaas. Meron ba kayong provided na banner? Ikaw na lang. Sa bawat group? Meron. Gaano kalaki? Baka watawat ng Pilipinas mga kapatid. Doon na kami! Mga kapatid. At least maliit lang. Okay. So, mga kailangan ng banner. Paliwanag ko muna para kung bago magsimula si Bro. Ang banner ay nagre-represent kung sino yung unang sasagot sa bawat team. Ito. Kasi mag-aano si Bro ng question and answer, pero kailangan namin ma-identify kung sino yung ang nauna na nakasagot. Okay? Although lahat may ideas, nag-aral kayo, pero ang aming sukatan lagi ng counts ng point system natin is kung sino yung una nakapagtaas. Pero bago nyo itaas, make sure na mayroon na kayong sulat. Kasi madi-disqualified kayo doon sa isang tanong na yon. Ang magiging sistema lang, sila lang dalawa ang maglalaban kayo. Hindi na kahit anong sagot nyo, sila na kasi mas ano. Kaya dapat tumaas kayo. Ang ano dyan is pabilisan ng sagot. So, hindi na siya quiz. Kasi kapag quiz ka, dapat tatlo silang puntos. Kunwari, tama yung dalawa. Tapos tama siya, nauna lang siya mag-raise. Ibig sabihin, 0 na sila. Pabilisan. Hindi Quiz pa rin in terms na question pa rin. O kasi kung gagawin natin na magsusulat pa, ay medyo kakait pa ng mahabang oras. So ngayon, ang mangyayari ngayon ay halimbawa magbibigay kami ng hanggang dito lang points nito. Let's say, kung sino yung makaunang 300 na sagot, siya yung mananalo. No. So ganun yun. So ngayon, ang ano dito ay posibleng isa-isang tanong, mayroong 1 point, 3 points, pwedeng 5 points mga kapatid. So ngayon, mag-set kami kung hanggang saan, sasabihin namin sa inyo, kung hanggang saan yung points na siya yung mananalo. Parang quiz bilang sa ano. No. Kasi kung magsusulat pa tayo, medyo ano dun eh. Diba? Ano tayo. So tama naman yung sinabi ni ano. So paunahan talaga mangyayari. So paano yung halimbawa yung spelling? Yung spelling wrong. Ngayon, halimbawa, ito. Pagka nagkamaling yung sagot nung una, huwag ka muna magsalita. Hayaan natin mag-steal tong dalawa kung sino ulit. So, pag mali, saka ka babalikan. Kayong tatlo. So, gano'n na yan. Oo. Kasi unfair naman na sagot ka ng sagot. Yung unang mali ka na nga sa unang sagot. Okay? And then, ang tip ng exam ay para pumasok tayo sa school, may multiple choice. Napakadali nun pag hindi nyo pa. So isusulat. Isusulat. Oo. So, tama yung sabi mo bro na bago sa sagot, nakasulat muna. Huwag yung iba kasi madaya. Taas muna. So, pagka ganon, pagka ganon, pag nakitang mayroong ginawang mali, matik yun, sa tanong na yon, disqualified siya doon. Nakuha nyo? Kaya titingnan nyo ng talaga. Halimbawa, nagmamadali siya. Diba? So, hindi pa naman. So, doon sa tanong na yon, out muna siya. Maghintay ulit siya sa panibagong tanong. Kaya dito na sa dalawa na ngayon. Naka-freeze sa madaling sabi. Oo. Kaya mag-ingat sa sapindi yung basta ng taas ng taas. So kaya ang mangyayari with the coordination ng bawat team. Tama yun. Sino i-represent magsusulat? Nasa inyo na yun. Coordination ng team. Kasi doon Pwede mag-coaching ang kapatid. lahat kayo. Magsulat. Kaya yung nag-oral. Pwede. Kaya yung Madali nag-oral. lang, ang exam natin ay multiple choice, fill in the blank, true or false, and enumeration. So, 4, doon lang ikot. So, yung huwag kayo magala, doon lang tayo ikot sa reviewer na nire-review ninyo. Di ba? Like for example, kung ang Matthew ay ganito, ano naman si ganito? Okay. So take note ha.
Lahat yon Kapit-bahay ay niya pala lang. applicable lahat. Yung tanong nyo kanina, paano kung mauna, yung coordination ng team. Ganito bro, paano bro pagka yung tanong niya is alam na agad ng sagot, then tumaas? Sulat ka muna. Disqualified ka Kasi, agad. actually, kaya-kaya kasi madali lang yung sagot eh. Sample mo nga bro. Ha? Madali lang. Kahit kapag ngayon, kasaan nyo yun. Kaya, ang ano doon, naikita Sample natin. sis. Role spinning raw tayo. Pakisulat ng lahat ng lahing pinagmulan ni Jesus. Kaya meron tayong ano na, alam mo, 2 points, 3 points, 5 points, mga ganun tayo. Para, kasi kung 1 point, 1 point, mapatagalan tayo. Kaya alam nyo na kung saan tayo kukuha ng, mga 3, 4, 5, mga ganun. Huwag kayong mag-alala mga kapatid kasi lahat ng group is same. Kaya walang malilimutan. Kaya walang mandadaya kasi mali-disqualified doon sa tanong na yun. Di tayo pa rin, sayang yun, di ba? Ay kung tanong ay 5 points yun, anak, maghintay ka. Maghintay ka na mamali yung dalawa para may chance. Kaya doon sa iba na hindi nakapag-review, chill sila, relax, and walang pressure. Sige sis, kaya nyo yan. Nagkatasa na kami ng ano. Hindi naman yun yan. Okay. Gaya ng Genesis. Number 1. Genesis. Tapos, Ano nakalagay? bilang 1 yun? 40. Pero yung sagot na wala dito sa... Number 1, Genesis. 40 verses. Ganyan. Mas malapit? Kasi eksakto dun eh. Dun sa talong ng number 51. Ay, hindi na namin itatanong. Nga kasi ano, Hindi, Kay Master Yuli, ano? Hindi ko na, sorry, hindi ko na, ano yung nakalagay sa 51? Yung sino ang tatlong anak ni Noe? Ay, hindi na namin tatanong yan sis. Tapos yung, Tapos meron kaming alam, tapos yun nga lang, yung first na... kung ano yung tatlong anak ninyo eh, wala nang, hindi na magandang yung sis. Wala na Yung verse, First at saka book. Liban na lang. Maliban ko rin. Isali nila sa Kasi, question. yung question, ito. Kasi nandito. Ang makinig mga kapatid. Maliban ko rin. sige, sige. Makinig mo na. Anak ni Sis na. Depende sa question. Ang question na may answeran mo. Anak ni Noe lang hiningi. Walang verse. Sorry. Ito mga kapatid, makinig. Yung reviewer na nire-raise ninyo, ito ha, yung reviewer na nire-raise nyo ngayon, na mayroong talata, doon lang okay, makikita. yun as reference. Okay? Pero, Hindi ka sabi. yun ay reference lang yun dahil yun ang nakapaloob na pangalan ng tanong na sino ang mga anak. So, as reference, mas madaling mahanap yung mga hinahanap sa tanong na tao na hindi nila alam. Kaya Kaya, yun ang paghirapan yung mga reference. okay? Pero kung sa tanong na yun, yan kasi ay prepare doon sa mga kabataan sa Rosario. Kasi kasama pati yung verse at book. Eh sa inyo, gusto nyo bang isa? Yun ang mas mahirap. Kaya, ginawan lang siya ng reference para maging accurate doon sa tanong sino ang mga anak. Second emotion. Okay. So kaya lang, magiging mas mahirap kung kasama pa yung book, pati yung talata. Baka hindi na yan. Ano? So, huwag kayong mag-alala, din nasama yung mga yung reference. So ngayon, depende na lang sa tanong. Diba? Ikaw, tinatanong talaga ay memory verse. Yun ang talaga. Sasagutin mo yun. Diba? Shame, ham, at sausage bro. Apat sila. Kailangan na-raise ko dun sa computer. Sige, para mas maliwanag. So, hindi na kasama yun kasi ayaw na namin kayo pahirapan. Sino gusto isama yung reference? Sino ka kasi wala namang problema sa amin. Kami magkatanong lang kami. Okay lang yan as reference. Pero depende sa ano ha, sa tanong. Ikaw, tinatanong ka ng verse. O yun, sagutin nyo yun.
Oo, maganda din namin kayo pahirapan. Oh, may tanong doon? Meron po bro, pagkatapos daw namin lahat, tayo naman dalawang exam. Kasi nang gumami ah. Oo. Walang ganun. Pati yung committee sali na. Kaya nga, lahat sila. Hindi yung preparation pa lang, mahirap pa yan. Di ba makikita mo? Oo. Hindi na lang sinabi niya kung ilang percent dun sa ano, sa mga games. O sa mga ano, kaya para may total yung 100%. Oo. Sige, yung iba, baka may gusto isingit sila ano. Kinakausap na nila bro mga grupo eh. Okay na. Bible quiz. Clear? Okay. So, ang Bible drill naman mga batid, ito. Paunahan sa pagbuklat at paghanap ng verse, book and verse, chapter and verse. Babasahin nyo. Halimbawa, sinabi Romans, sabi na natin 3:10, di ba? Walang matuwid kahit sa wala. Di ba? So, kahit alam mo na mga kapatid, Hanapin mo pa rin. hanapin mo pa rin. Bro, ba nagsasalita nabubuklat? Kasi yung iba, hindi pa nga alam niya na yung book, nauna na siya. Ay, Romans 13 pray. Oh. Lista ko nga. Buksan pa rin. Kailangan buksan. Yung mga kabisado, hindi nila naman. Oo. Di kasi ito, alam din namin, lalo't ako, alam ko yung ginagawa niya. Kunyari lang, alam niya sa ulado niya, kunyari lang ng bukas. Tapos bigla na siya nagsalita. Ang iba kasi may paipit eh. Dapat, kaya nga sabing Bible drill, unang makapagbukas doon sa mismo kung ano yung... Kasi kapag nagpasa siya, may committee naman siyang tingin. Oo, may committee. So kaya alam din yung lang. Kaya nga kung bakit sinabing Bible drill, Bible nakasara, tapos sabi, pag sinabing start, then saka magano bubuksan. Okay. Ngayon, Ganito. ang Bible drill nating laro mga kapatid, tatlo ang representative sa bawat group. Ay, delete to siya. Okay. May hagdan na. Mayroon tayong categories na easy, round, moderate, and difficult round. So, ibig sabihin, yung tatlo na yon ay dalawa ang pwedeng maghanap. Okay, dalawa ang pwedeng maghanap. Okay? So, yung isa ay magsosolve. Problem solving ng... Kung alam nyo ang 66 books, Madali. may numbering. Okay, para hindi kayo mas mahirapan mga kapatid ng division of the books. Kasi minsan, di ba, mas mahirap sauluin ang 66 book kung hindi mo alam ang division ng books. Yes. Sa Old Testament, may tinatawag na Pentateuch o Law. Okay? Yung law which is 5. 5 yan. And then kung sa poetry, 5. oo, tapos mayroong tinatawag law, sorry. Tapos may tinatawag major, minor prophets. Okay. So, may history. Sa Old Testament, may history. Okay. Then sa all in all, pagka binaang inano nyo sa Old Testament, mayroon siyang ilang books, mga kapatid? 39 books ang Old Testament. Then sa New Testament is 27. Anong division ng New Testament? Yung pinasa mo lang sa studyhan ko. Gospel. Oo, hirap sa History. History, Pauline Epistles, General, History, Prophecy. Okay, so pagka dinivide nyo yan, i-count nyo yon sa numbering, mas madali yung makukuha yung numbering of books. Halimbawa, sabi na natin, number 1 of the books, chapter 12, verse, ano ba? 2 plus 3. Wait, hindi na nga. Ha?
Genesis 3:1. Genesis 12:5. Genesis 12:5. Ano pa yan? Sige. O, kasi unawain yung question ha. From the book of Number Number 10 plus 56. 67. Number 67. 3 chapter 3 verse 10 plus 10. Samuel. From the books of chapter 10 plus 56, chapter 3 10 plus 10. Okay. From the books of 10 plus 2 Samuel 56, 56. 10 plus 56, chapter 3 10 verse 10 plus 10. Revelation 3. Hindi siya revealing. Second Samuel. Second Samuel. Ano siya? Second Samuel. 10 plus 56, 66. 66. Akala ko pala. Yan ay pala. round. 10 plus Okay? 1 lang. 10 plus 56. Revelation chapter 3 verse 20. Okay, 10 plus 10. 20. Chapter 3 May plus nga yun eh. verse 10 plus 10. Okay? So ang question na ito is question sa difficult run. Okay, so kaya huwag kayo mag-alala. Mayroong easy round, and then mayroong moderate round. So at least ngayon, alam nyo yan ha. Uulitin lang namin. Kaya mayroon sa inyo yung marunong Calculate. ang tandaan nyo, mayroon kasi, huwag nyo, mahirap kapag sa isip. May masusulat kayo. Kaya mayroon kayong sulatan. Okay? Kasi pag sa isip nyo, kung hindi kayo marunong talaga magsundot sa mathematical enumeration,